So, minsan po pag kinukulang po kami sa pamasahe ganon, nilalakad na lang po namin kasi hindi naman po namin maiisip yung pagod kasi marami po kami. Yung may time na hindi ka kumakain. Meron, opo. Minsan po, inisip ko na lang na hindi na muna po ako kumain ng tanghalian. Pwede naman pong biscuit or something na lang po na pwedeng laman sa tiyan. Basta may lata lang kayo na sinisipa-sipa Opo. eh. Okay na po kami, Dok. Hindi ko po kayang pasalamatan ng Diyos. Sa butihan niya kasi. Minsan kaya sa mga pinapadala niya sa aming mga pangailangan. Kung kani-kaninong nanay po ako nakikilidi. Ay ganun. Para lang masurvive. Opo. Mga kalingap, magandang hapon po sa lahat ng viewers natin, maging sa Facebook, sa YouTube natin. Thank you so much sa patuloy na mga nanonood sa mga vlogs natin, sa daily vlogs natin. Maraming salamat sa inyo. Kung minsan man ito makapag-upload dahil sa sobrang busy at kung minsan ginagabi na kami dahil sa iba't ibang lugar na mga pinupuntahan po natin, dahil sa mga tinutulungan natin ay magkakaiba sila ng lugar. Kaya yung kung minsan nawawalan tayo ng uploads kasi kulang sa oras. May bago kaming na-scout dito. May one time na nakita ko siya naglalakad, na nakita kong parang lungkot siya na naglalakad habang papauwi nga dito sa bahay nila, at hinanap namin yung kanyang tahanan at natagpuan namin dito. Tignan po natin. Ano po yung pangalan niyo, ma'am? Princess po. Si Ate Princess. Kita ba sa camera natin si Ate Princess? Diyan ka, Ate Princess, upo ka po. Nag-aaral po si Princess? Yes po. Saan po kayo nag... Sa Gonzalo Alar po. Anong year ka na ngayon? 4th year po. 4th year high school. Kumbaga kaya lang may 12 K-12, so may 2 taong ka pa. Okay. So minsan kasi na kung maalala mo, nakita ka namin na naglalakad dun sa dito nga sa kalsada, kaya umikot ako, 'di ba? Kung napansin mo, umikot ako kasi nakita kita na sabi ko parang lungkot-lungkot na naglalakad, kaya sabi ko baka pwedeng ikutan natin. Ilang kayo magkakapatid, Princess? May anak po si mama sa una, 3. Tapos ngayon po, solong anak po ako dun sa pangalawa. So may ate po ako, college po. Yun po yung pinupukusan ng mama ko po ngayon kasi 4th year na po yung ate ko sa college ngayon, sa Daet po nag-aaral. Ano ba yung hanap buhay ng mama mo? Si mama po, dati po siyang TPWH, kaso lang po nagka-problema kasi may mga katrabaho po siya na parang nagka-problema. So tinanggal po lahat ng mga babae sa DP. Ngayon, ano na yung naging trabaho ng mama mo? Siya po ay nagtatrabaho po ng katulong po yung, parang sa, po sa munisipyo, parang part-time po, utility. Utility, okay. Sila yung mga utility, sila yung naglilinis doon, di ba? Yes po, parang ganun po. Tapos lagi po sila kasama nung mga workers po doon. Ang papa mo naman ano yung hanap buhay? Kadalasan po siya po yung nagmamanage lang po ng mga pagnyunyug po. Ganun. Yung para sa mga koprahan, ganun? Parang ganun po. Pero kaninong koprahan yung mga inaano ng sa papa mo? tito po ng papa ko. Sa tiyuhin. Mga lolo-lola ko po. Ibig naman doon kahit paano may kinikita naman Yes, sa papa mo. Yun naman yung... sino ba nagpapaaral pala sa ate mo? Yung mama mo? Si mama po. Tapos ang papa mo naman, siya yung nagpo-provide ng mga kailangan niya sa Opo. bahay. Sa'yo? Sino nagpapaaral sa'yo? Si papa po ngayon. Kasi si ate po, nag-working student po siya sa Daet. Para Working lang student, po- para lang makatapos. Para lang po makatulong po siya, tapos hindi na po niya masyadong hiningian si mama. Po siya, nagdadance Instructor. Yep. Siguro iniisip niya rin yung hirap ng mama Opo. niyo, na alam naman natin na dito sa probinsya magkano lang din ang sahod talaga dito, di ba? Mababa lang po rin. Sobrang baba talaga dito. Okay. Ang school mo malayo, di ba? Yes po. Paano yung nagiging service mo? Kadalasan Minsan po, pag kunwari pong Monday, pag wala pong gawa si papa, may service po yung tito niya. Yun po yung pinangahatid sa akin. Kaso po, minsan pag uwian, kasi marami po kami mga malayo po baga sa school. So minsan po pag kinukulang po kami sa pamasahe ganon, nilalakad na lang po namin. Kasi hindi naman po namin maiisip yung pagod kasi marami po kami. Magkakasama. Opo. Tapos minsan naman po yung mga tricycle driver, sinasabay po kami. May mga mabubuto din kasi yung tricycle driver. Opo. Na makita yung estudyante na alam nila yung school na pinanggaling, malayo pa. Minsan sinasakay na nila. Okay, Yes. salute sa mga ganung tricycle driver na may mabuting loob na hindi na kayo hinihingi ng bayad, di ba? Kasi siya naman yung nagkusang loob na pasakayin kayo. Dito sa bahay ninyo, nung makita kasi namin ikaw nung pagpunta namin, nakita
makita, kasi nung kahapon yata yung pumunta ulit kami dito para nga malaman kung saan yung talagang location niya. Nakita namin siya na parang nag-aasikaso siya dito nung mga naliligo. Ano yun, parang pinakang dagdag income mo na lang din yun? Ano po, minsan po pag may pumupunta, tinutulungan ko na lang po sila papa mag-asikaso ng mga gagamitin po ng mga tao. So, pag alis po nila, syempre po marami po silang naiwang basura. Parang tinutulungan ko na lang po maglinis ka. Okay. Kasi hindi naman po totaling lagi po may tao. May tao. Oo, kasi ito naman kasing lugar namin, hindi pa naman talaga totally ganun ka popular sa mga ano. Although may mga pumupunta pero hindi ganun karami, di ba? Apo. Hindi kagaya doon sa mga ibang lugar na like Palawan na talagang sikat na sikat. Daily siguro sa araw-araw hindi mawawalan. Pero dito bibihira lang magkaroon, di ba? Okay. Sa ganun ba, ano yun, may binibigay din sa iyo? Meron po. Pero minsan po kasi, pag yung kunwari po may ma-CR, yun na lang po, may nag-aabot. Ina-assist mo sila? Apo. Tapos abutan ka naman nila. Tapos anong ginagawa mo sa pera? Siyempre po, minsan pang bili po ng projects. Or minsan naman po ay, pag di ba po whole day na po kami sa Gonzalo, tanghalian, dagdag ulam, gano'n. Pero ano ba yung ginagawa mong, kumbaga sabihin natin, ano yung ginagawa mo sa pagpasok? Nagbabaon ka ba ng pagkain o Nagbabaan po. baon? Para hindi na po kami gumastos ng pamasahe pa. Pero paano yun? Ilang oras bago mag-lunch break, malamig din kakainin mo? Minsan po, nabili na lang ng kanin sa baba ng school. Para at least yun man lang mainit. Pero may times po na minsan nalilimutan na lang po magbaon. Paano yun? Naranasan mo na ba sa pag-aaral mo na ano? Na, alam mo yun, yung may time na hindi ka kumakain? Meron, opo. Meron? Yes po. Kailan yun nangyari? Totally po pag nagtatrabaho po si mama, syempre po maaga po siyang pumapasok. Hindi na kayo naasikaso? Hindi naman po. Hindi, kumbaga ibig sabihin ko, kasi kailangan niya pumasok na maaga. Yes po. Umaga po yung pasok niya, umaga rin po yung sa amin. So minsan po pag maaga po yung pasok niya, hindi po nakakaluto ng ulam, ng baon. Ganun. Hindi po naasikaso. Kaya po minsan, yung baon ko po, nahati pa po talaga siya ng pamasahe tuwing pagkain po ng tanghalian. So minsan po, inisip ko na hindi na muna po ako kumain ng tanghalian. Kasi meron naman po kaming recess, pwede naman pong biscuit or something na lang po na pwede laman sa tiyan. Kasi pag tanghali po, may mga kaklase naman po kasi ako may baon. Paano yung sinisirang ka? Minsan po, opo. Paano kung minsan na dumarating yung time na gano'n na wala kang pagkain, tapos yung mga klase mo, syempre kumakain. Andun po sa labas. Nasa labas ka lang. Ano yung nafe-feel mo? Ano yung pakiramdam mo? Hindi ka naman yung parang na ano ka kasi sila kumakain, tapos ako hindi, parang gano'n. Minsan po na nakakaya. Pero okay lang po kasi hindi lang naman po ako yung bata doon na hindi nakakain at nakalitan. Kasi marami naman po kaming malalayong bahay, tapos kinukulang din po talaga sa income. Kaya parang kami po yung magkakasama doon. Kayo yung magkakasama yung lahat ng yung kumbaga. Pero yan, hindi naman sinasabi ni Princess na lagi. Na-experience niya. Kasi nga, yung mama niya, kinakailangan pumasok na mas maaga. Hindi na napiprepared yung dapat na babaunin ni Princess kasi siya nga lang pala yung nag-aaral na nandito, yung kapatid niya na sa Daet. Okay, may mga ganun ka din palang nararanasan, ano? Opo. Sa buhay niyo ba, Princess, pwede ba naming matanong sa iyo? Pwede mo ma-share sa amin? Ano yung pinakang nangyari na hindi mo makakalimutan talaga na, alam mo yun, yung nandun yung hirap, nandun yung ano yung pinakang, yung nasa isip mo na dala-dala mo hanggang ngayon? Katulad po nung may COVID, wala pong taong pumupunta dito. So, parang yung pinagkukunan po namin ng income, walang-wala po. Tapos, that time po nag-aaral po ako. So, yung mama at papa ko po, syempre wala pong trabaho. May time po na walang-wala na po kami may ulam. Wala na po kami maluto, wala po kami makain. Kasi lockdown po nun, bawal po bagang lumabas. Bawal po lahat. Tapos, yung ate ko pa po nasa Daet, syempre po, pangbayad po niya ng boarding house. Namomroblema din po yung magulang ko doon. Tapos, yung mga hulugan po ng mama ko dati, marami kasi po siyang pinagkukunan dati ng mga pautang po ganun. Kasi para po makapag-aral yung ate ko. So parang nawawalan na po kami ng grabe ano. Yung mga time na yun buti hindi naman ikaw umiyak
naranasan po umiyak sa mga ganong sitwasyon? Minsan po. Grabe. Kasi syempre, kung ganun yung dinadanas nyo na maawa ka din sa mama at papa mo, di ba? Sa magulang mo na ginagawa din naman siguro nila yung best nila, kaya lang talagang wala talaga. Yan, masipag po yung papa ko. Masipag. Opo. Yung papa ko po kasi, pag hapon, ganito, ulan na po yun ng karabaw. So, may karabaw po siyang inuula. Tapos, mabalik na po yun gabi na. Tapos, hapon po, inuula po niya sa bundok. Pabalik-balik po. Balik-balik. Kahit umuulan. Minsan naawa ka din sa papa mo. Opo. Pero walang Walang magawa magagawa. kasi Yung trabaho. ginagampanan lang nila yung pagiging magulang nila, di ba? Ito mga experience po ng mga na-scout natin, no? Mga ano din talagang yung kwento ng buhay nila ay may mga, although lahat may nararanasan na hirap sa buhay, pero yung mga napupuntahan kasi natin parang alam niyo, parang iba kasi yung sa kanila, kagaya nito na layo-layo ng school, naglalakad, tapos parang may binabanggit ka sa amin na kahapon na basta may lata lang kayo na sinisipa-sipa. Opo. Okay na po kami doon kasi hindi po namin naiisip yung pagod. Pagkasipa-sipa po na namin, di namin nalalaman, nandun na po kami. Nakakalimot ang pagod. Pero malayo po talaga yung mga kalingap, may ilang kilometers din po yung school nila dito sa tahanan nila. Okay. Ikaw ba kung sakaling anong gusto mong sabihin sa ate mo? Kung sakali malay mo mapanood niya itong video natin, may advice ka ba sa kanya? May gusto ko ba sabihin? Ano po, hindi po kami masyadong close ni ate, pero gusto ko sabihin sa kanya na sana po matapos po niya yung pag-aaral niya. Kasi siya po yung ate ko na, diba 3 po sila, so yung ate ko po na yun, bunso po sa panguna. So gusto ko pong sabihin sa kanya na kahit di kami masyadong close, proud na proud po ako sa kanya. Tsaka sana po matapos po niya yung pag-aaral niya. Kasi siya po yung parang inaasahan na rin po ni mama. Inaasahan po ni mama sa amin. Kasi siya po yung nasa college niya po, 4th year. So, kahit ano pong hirap niya na nadadanas po sa daet, sana makaya po niya. Ba't naluha ka, princess? Ano yung nagpapaano ba sa'yo? Hindi ko po kasi masabi sa kanya yun Ng personal? Apo. Ganun. Kaya nga mga kalingap, pinaano ko kasi minsan yung camera natin yung nagiging way para masabi ng mga na-scout natin yung mga gusto nila sabihin, kagaya ng hindi lahat ng anak open yan sa magulang. Yes. Hindi lahat, pero minsan sa pamamagitan ng camera natin nagkakaroon sila ng lakas ng loob para sabihin yun kahit sa camera man lang. Mapanood ng magulang mo, mapanood ng ate mo, may ganito pala yung kapatid ko, mahal na mahal niya pala ako kahit na hindi ko sa kanya ito naririnig, di ba? Pero ikaw okay ka naman sa mga kapatid mo sa Opo. Since solo ko lang, sila 3. Wala naman sila sa yung, kumbaga may time na Wala po. Mababait po sila sa mabait akin. lahat. Okay. Nagkakaasaran lang po. Hindi mawawala yun sa magkakapatid, ano? Grabe yun. Sana makatapos yung ate mo. Kasi, pero ikaw, ano yung pangarap mo para sa mga magulang mo? Pangarap ko po na maayos po yung magkaroon po kami ng maayos na tahanan. Tsaka syempre po, inspiration ko po kasi yung lola ko, kaya po ako nag-aaral ng maayos. Ano ba yung meron kay lola? Ano ba yung Siya po yung nag-alaga sa akin simula po bata ko. Kasi po lagi pong busy magulang ko. Tapos, siya na po yung halos pag wala po yung mama ko. Syempre po, hindi po kasi ako dumidede ng bote dati. So, kung kani-kaninong nanay po ako nakikidede. Ay, ganun. Para lang masurvive. Opo. Asan yung mama mo nung time na yun? Nagtatrabaho po. Out of the Bicol? Dito lang po, pero umuwi na po siya late na. Kasi po, sobrang bawal po mag-absent. Absent, grabe no. Kung kani-kanino na lang pala ikaw pinapadede ng lola mo. Yung halos mga kaidaran ko po ngayon, yung mga nanay po nila parang pinagdedede. Yun lang po ako nakakidede dati. Ibang experience din to mga kalingap na natin kay Princess ngayon. May mga ganito pala na siyempre ang mga lola gagawin yan lahat para sa apo. Kasi yung lola ko po wala po siyang anak. Parang tita po siya ng papa ko. Tita, okay. Ang ibig sabihin ko, ang papa mo, siya yung stepfather mo ba o? Eto po. Oo. Tunay ko pong papa. Yung mama mo? Tunay ko pong mama.
Pero may anak po mama ko sa una. Ah, okay, gets ko na. Pares Kaya sila. po pinupukusan ni mama yung anak po niya. Before na asawa ng papa mo yung mama mo, dati na siyang may anak. Apo. Okay. Wala namang problema yun. Ganun pala yung kwento ng ano nila, ng family nila, Princess. Ngayong araw ba, pumasok ka? Hindi po. Kasi in-excuse po ako ng teacher ko kasi nagkatrangkaso po ako. Kaya pala si Princess medyo sinisipon pa, no? Paano yun? Kahit kahapon pala may samang pakaramdam mo, nag-asikaso ko din sa mga ano? Wala pong magagawa kaysa po humiga lang sa loob ng bahay. Kumbaga, kung may income man, may bigay man, dagdag din, di ba? Opo. Lalo na po ngayon, nakapasok po ako dun sa labo po para po siyang TESDA. So, kailangan po pamasahin ng balik-balikan. Parang nag-exam ka sa isang, anong tawag dyan? Scholarship parang. Scholarship, ganun. Ikapasa ka. Opo, naka 95 grades po ako. So, nakapasok po ako. Tapos, in-interview po ako nung teacher. Tapos, pinapapasok po nila ako sa labo po. Kumbaga, napasa mo na exam, qualified ka pa dun sa interview nila siguro, no? Opo. Okay, good. Galing pala. Mataas siguro ang mga grades ni Princess. Matataas ba yung grades mo? Opo. Wow. Hindi naman po Ayos. masyado pero Pero hindi siya yung talagang masabi mong... sakto lang. Oo, sakto lang. Okay yun. Gawin mo pa sa pag-aaral mo. Sana sa susunod ay mamit namin din mama mo, papa mo, lola mo. Lola mo nasaan ba? Si nanay. Ay, nanay, magandang hapon po sa inyo. Narinig niyo po yung sinabi ng apo niyo? Ikaw ba, mahal na mahal mo si lola? Opo, sobra. Para siya na po yung Nanay. Hindi po yan nakaka-uwi ng maaga ay nalulungkot na ako at baka pumapasan ng aking mahal na ako. Kasi halos ako na po nag-alaga. Nag-alaga. Maliit pa. Dahil lagi nagtatrabaho yung ama sa Nugan, yung ina naman kung saan nagtatrabaho. Lagi po kami magkasama. Iba talaga po ang lola magmahal, ano? Sa mga bata. Yan yung po susunod interview natin sila nanay. Okay, ngayon may dala kami konting blessing sa iyo, ano? Rans, kunin ni Rans yung blessing ni ano, tapos bigyan natin siya ng pambaon. Ay Rans, kunin mo na din yung bag ko pala, Rans. Commander, anong masabi mo kay Princess? Sabi, iba-iba talagang kwento ng buhay, ano? Yung inakala namin na ano, parang hindi naghihirap mga kalingap yung itsura niya. Kasi si Princess may itsurang babae, tapos alam niyo may kutis din si Princess. Kaya kung titingnan mo siya Maganda parang ang kutis. Lahat naman ay may kutis. kung ibig sabihin ko may kutis na maganda. Oo, yun nga. So, yun, ito yung hinahandle nila. Ito kanino to sa ano din? O nakipark lang? Nakipark lang. Ito yung ina-assist nilang dagat. Yan, inalagaan nila siguro to. At may mga kuminsan naliligo dito. Sino nagawa niyang cottage na yan? si Papa Si po. Papa Kasi mo? Papa. Galing din ano, para nga naman may income din kahit paano, ano? Yung mga cottage po, parang pinaayos po niya kasi sira-sira na po yung bubong nun. Siya po yung nag-ayos. Siya yung nag-ayos. Okay, galing. Tsaga-tsagaan ko na lang sir para may konting kita din. May konting kita din po, ano? Opo. Galing po ng mga gantong magulang na talagang sakripisyo para sa araw-araw na pangkain ng pamilya, pambaon ng mga anak. Hindi po biro magpaaral lang kolehiyo. Napakabigat na responsibilidad ng mga magulang yan, pero ganun pa man anak natin yun, kaya hindi natin pwedeng hindi ibigay kung ano man yung dapat na nandoon sila. Kaya yung mga magulang na nagsasakripisyo, saludo po tayo sa kanila na talagang kahit galabaw para lang sa kanilang mga mahal na anak. Ano? Princess, may dala kami mga groceries dito. Okay, nang bahala dito. Tapos, pinasikilis ng pang-allowance mo ngayon. Ha? Ay, giyak si nanay. Liga, nay! Ba't po kayo naiyak, nay? Kasi po, Ha? kasi kami kayo ng Diyos. Hindi ko po kayang po salamatan ng Diyos. Sa butihan niya kasi. Hinsa kayo sa mga pinapadala niya sa aming mga pangailangan. Kasi si nanay, ano po yan, relihiyosa po si nanay. Sila, every Saturday, may simbahan dyan sa taas, sumisimba sila dyan kasama si Princess. Nakwento na nila sa amin kahapon. Kaya, hindi natin masisisi si nanay kung naging emotional kasi... Yung pong isang araw, mayroon napakalaking bagay na po yung
na-interview siya doon sa doon sa pag-aaral ng IT. Alam Blessing ko po yun, no? Alam ko po kung gaano ka mahal ang magpaaral ng IT kasi may pamangkin din po akong nagsisikap mag-aaral. Hindi naman ako pag-aaral kaya hindi natapos. Kaya malaking Tapos po blessing, yun, ano, Nay? Tapos nakita ko dumating kayo, kala ko hindi ba naman kayo sa linggo pa naman kayo darating. Opo, Nay. Kaya nga po, Nandito ako sa Diyos. Lord, ako po ay nagpapasalamat sa mga taong ginagamit mo. Tuloy mo na magpalain. opo, Nay. Basta pray lang tayo palagi sa Kanya, no? Palagi lang tayo mag-pray kay God kasi malay mo, hindi lang po kami yung padala o marami pang blessing na padaanin sa amin para sa inyo, kay Princess, no, Nay? Marunong po ang Diyos ay alam niya po kung sino yung nangangailangan na tao. Talaga pong napakabuti ng Diyos. Hindi po kayo. Ako po ay nagpapasalamat. Di ko kaya kayong pasalamatan. Okay lang po yun, wala po anuman. Kami naman po ay nagiging daluyan lang naman kami. Lahat naman po nang binibigyan namin kay God yung galing. Alaala ko lang po yung sunod-sunod na ng Panginoon. Na blessing niya, no? May trials po. Sabi ko na lang po, siguro, may blessing po si Lord kasi Sunod-sunod yung trials din. basta huwag lang po tayong gaganti, sabi lang ni Lord. Huwag gantihan ng masama ang masama, bagkus gantihan ng mabuti ang masama. Tama Kaya po yun. po, kahit na mayroong mga pagsubok na mahirap pakinggan sa tainga, yun po ay pinapasalamatan ko na po. Sabi ko, Lord, nakiisa rin po ako sa iyong paghihirap kasi napapasalamat po ako at kahit kaunti nakabahagi din ako ng iyong paghihirap. Opo. Ay, salamat po sa inyo, sir. Ma'am. Na po kayo iyak, Nay. Yan niyo po, Nay. Hindi lang po ito marahil yung blessing na darating sa inyo. Since nandito na po kami, ay makakasa po kayo na gagawin namin yung best namin para po makatulong kay Princess sa pag-aaral at sa inyo na rin. Ano, Nay? Dahil kayo nagpaaral kay Princess, ay nag-alaga simula bata, no? Alam niyo po, sir, pag mayroon ako matatanggap, hindi ko po ilalagay sa bulsa ko at sarili ko. Yung pong nakikita ko mga naghihirap na aking kabarangay, hindi ko sabi ko ito pong ibigay lalo na may karamdaman. Grabe Kahit po kaunti lang ang akin na ibibigay, sabi ko po kahit 100 lang sa may karamdaman, pambili ng gamot, pambili ng gatas. Malaking bagay na po, no? Opo, Malaking sabi tulong ko. na. Sabi ko po ay papasensyahan nyo lang ito, ha, at ito lang yung makakaya ko, hayaan mo. Darating din yung time na baka mayroong ipadala si Lord na na mga blessing ay makakaano din kayo ng mga katulad nyo po ng mga kamay ng Diyos. Salamat po. Okay na, tayo na, Nay. Yan, merinda na po kayo. Ay, sir, titimplahan ko po Wag na kayo po, ng Nay. ano Okay na po kami. Kasi bago man po kami dito magpunta ay kakain lang din namin. Hinapo na nga kami ng tanghalian. Nagano po kami sa taas ay kaya Okay. kinulang po yung kape kaya sabi ko ay bababa po ako at magpapainit kaya na parang naglukso yung puso ko yung pong aking thirst ay sa kagalakan hindi po yung sa kalungkutan kasi Opo, sa ang Diyos ay kasiyahan niyo. sobrang po hindi ko kayang pasalamatan ang kabutihan ng Diyos talaga po yung masayang-masaya po ako. Opo, Nay. Salamat, Sorry Nay. po, At sir. may kagaya niyo po na talagang nagsiserve din kay God, no? Okay, Nay. Sige po. 35 years old pa lang po ako ay nagsiserve na ako Nagsiserve na kay kayo. Lord. Voluntary po yun. Ngayon po ba ilang taon na kayo, Nanay? 71 lang. 71 na pala si Nanay. Ang tagal na. 71 lang. 71 pa lang yung kay Nanay. Pero malakas pa si Nanay, di ba? Sa edad ni Nanay 71, malakas pa si 3 Nanay. years pa lang po namamatay yung mister ko. 3 years pa lang. Opo. Sana na umabot kayong 300. Namatay po siya sa panahon ng pandemic. Hindi ko po napuntahan sa probinsya pero nung may karamdaman po siya na isanla po namin yung aming kaunting nyugan. Nyugan. Para lang po kay tatay. Ano? Okay lang po dahil yun naman ay gusto ko naman na talagang yun ang marriage vow namin na Hanggang sa huli. No? opo, kahit sa hirap at ginhawa. Magtutulungan pa rin hanggang sa And huli. for wars ay yun po. Wow, Hanggang ayos magpantay na hanggang paghiwalay na kami ng tadhana. Grabe. Galing ni Nanay. Okay. So huwag ka naiyak, Nay. Bigyan natin muna si Princess ng allowance siya. Grabe. Emotional si Nanay kasi Ito, Princess, i-allowance mo sa pagbaon mo, ha? Thank you. Ha? Malaking tulong na po sa akin. Salamat. Okay. Kahit na nasa maliit na bagay, sana makatulong kami sa iyo sa
pag-aaral mo. Sana huwag mo na maranasan yung lumalakad ka ng malayo. Sana marami pang blessing dumating sa inyo, no? At alam naman namin na si God ay nandiyan lang palagi. Alam naman niya kung sino yung talagang nangangailangan ng tulong. At sa pamamagitan namin, siguro may mga tao rin siyang gagamitin para ipadaan sa amin kung ano yung mga nararapat na tulong para sa inyo din, no? Ikaw ba every Saturday, di ba kasama kay nanay? Saturday and Sunday po. Dito yung sa taas nyo, di ba? Okay, di ibig sabihin marami ka na ding naririnig na salita ni God, ano? Yes po. Okay. Kasi dati po noon, ko po talaga, yung hindi po talaga ako rin. Pero sino naghikayat sa'yo dyan? Wawa ko po. Ha? Si Lola? Lola ko po. Ano tawag mo kay Lola? Wawa. Wawa. Iba yung tawag niya kay Lola, no? Okay, siya yung naghikayat sa'yo na maganda yun, ano? Kasi doon ka ni nanay dinadala sa, Kundi dahil po doon, nalayo po ako. Dahil po doon sa pagsisimba-simba ko, nalayo po ako sa mga toxic po nun. Opo, sa mga gawain ng mga kabataan na di maganda, di ba? Opo. At least dyan, yung pahinga niya sa pag-aaral, Saturday, Sunday, nandiyan lang siya sa taas, sa pasasimbahan. Nagsiserve kay God. Okay. Napakabuti ng nito, ng pamilya ni Princess, nanay, si tatay, kanyang nanay na tatrabaho din ngayon. Nandun nga daw sa munisipyo at ilinis kasama ng mga staff dun. Okay, Princess, sa susunod, sana sa pagbalik namin hindi lang ganito yung madala ng blessing, ano? Sana marami pa. Okay. Okay po. Maraming salamat po. Okay, welcome. Pupunta na din kami, ha? Okay, pero tayo ka na umiyak. Okay. Thank So you tay, po. Magmeriendal muna po. okay na po kami tay. Okay lang kami. Wag na po. Okay na po kami tay. Wag na po. At yung pong soft drinks, pwede nyo po maibenta yan sa iba. Maging income pa po, di ba? So, Princess, punta muna kami, ha? Salamat po. Okay, walang anuman. Okay, sige tay. Dito muna kami. So, mga kalingap, maraming salamat sa Nay, dito muna kami, Nay, sa patuloy na nanonood sa ating mga vlog. Sabi ko nga kung wala kayo, wala din kami. At sana marami pa tayong mahanap ng mga deserving at sana matulungan din natin si Princess sa kanyang pag-aaral. Yung pong matulungan natin siya sa mga gastusin sa pag-aaral niya, malaking bagay po sa kanya yun. Yung magkaroon siya ng service na hindi na kailangan maglalakad na napakalayo. Ang tanging libangan lang ay lata, sisipain ng lata para makarating dito, pati yung latang magmula pa dun sa school na karating na dito. Nasa bahay nila, baka nga si Princess may naipon ng lata dito, di ko alam. Okay, so yun, supportan nyo Marcos TV channel. Huwag nyo kalimutan mag-follow sa ating Facebook page, Marcos TV channel, at mag-subscribe naman sa ating YouTube channel. At kay Commander ni Marcos na kasama natin ngayon, at kay Rans sa ating cameraman. Salamat po ulit, pagpalain po tayong lahat. God bless.